Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag na administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marvel, lalo na itong si Tory na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kaming tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mahal na pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala, paglusob ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo, ang manakot? Alam niyo mga kababayan, ako po'y nalulungkot at naaawa na po sa kanila, sa mga miyembro po ng KOJC dahil sila po'y nagiging frontline doon po sa kanilang pagdepensa at pagtanggol po sa kanilang pastor. Para po sa akin, kung talagang concern at mahal sila ng pastor nila, hindi ito hahayaan ng kanilang pastor na si Kibuloy na mangyari. Ayon sa balita, 2 buhay na po ang nawala diyan po sa event na nagaganap po diyan sa KOJC. Pero hindi ko po sisisihin ang ating kapulisan dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. So kung ano man po yung reason kung bakit biglang pumanaw po yung mga tao doon, ang sabi sa balita ay meron pong inatake sa puso. Ayon naman doon sa isang pulis na na-interview, ang dinig ko sa kanya ay matagal na itong napupuyat dahil nagbabantay daw doon sa tower. So parang siguro dahil sa matagal na pupuyat tapos meron pang ganyan na nangyari, siguro hindi kinaya ng kanyang emosyon at nakakalungkot, ayun po, no? So hindi na po kaaya-aya ito at talaga naman pong dapat na para po sa akin ay si Kibuloy ay lumabas na para maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Nakakalungkot lang na may mga tao talaga na handa po na sila ang maging frontline. Narinig ko sa kanya, kung di po ako nagkakamali, na handa silang mamatay. Hindi daw alam ng kapulisan ang kanilang paninindigan doon. Hindi ko alam kung yun ay pananakot or pagsasakripisyo. No? Pero mga kababayan, ang bottom line lang naman dito is kung si Kibuloy ay isasubmit niya ang kanyang sarili, magpapasakop siya sa batas, at susunod siya sa proseso ng hustisya at batas, maiiwasan ang lahat ng hindi kaaya-ayang nangyari. No? Parang tumatagal, lalong lumalala. At hindi ko po maunawaan kung bakit may mga tao na handang handang magbuwis ng buhay at magsakripisyo para lamang sa isang tao. Kayo ay parte pa rin ng Pilipinas. Kahit may sinasabi kayong Kingdom Nation dyan, parte pa rin kayo ng Pilipinas. Dapat kayong magpasakop sa batas ng Pilipinas. At huwag niyong sisihin ng Pangulo. Hindi naman siya ang nagpapatupad ng batas. Siya ang namamahala sa Pilipinas pero ginagalang niya ang otoridad, ang judicial, ang legislative. Hindi niya pinapakialaman yan. Kung gumagana ang legislative at ang judicial, gumagana ang sistema ng hustisya natin, hindi niya pwedeng sabihin na, "Hoy, huwag kayong pumunta dyan dahil nakatulong yan sa akin nung eleksyon." Hindi gagawin ng Pangulo yon. Kaya huwag niyong sisihan ng Pangulo sa nangyayari sa inyo. Napakasimple lamang kung isasubmit ng inyong mga kasamahan dyan, ng inyong pastor ang kanilang sarili at nagpapasakop sila sa batas at sa hustisya, walang mangyayaring gulo.
Hindi naman pwedeng ang titiklo or ang magpapakumbaba sa inyo or ang susunod ay ang otoridad. Sila yung tagapagpatupad ng batas. So natural na sila yung dapat na sinusunod natin. Tayong mga mamamayan na law-abiding. Maliban na nga lang kung hindi kayo law-abiding at iba ang tingin nyo sa sarili nyo. Biruin mo, hindi ko alam kung yung sinasabi niya ay pagbabanta or pananakop. Napupunta sila sa palasyo at hindi sila aalis doon hanggat hindi bumababa ang Pangulo. So, anong ibig sabihin nun? Kapag ginawa niyan, maraming Pilipino ang makakabangga nyo. Maraming Pilipino ang hindi papayag sa gagawin nyo. Dahil uulitin ko, kayo lang naman yan. Majority ng mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa inyo. Real talk ha, hindi nyo nga magawa yung EDSA na kapag meron kayong mga rally na maisog, mga miyembro lang ng KOJC ang pumupunta. Kokonti lang yung mga DDS outside KOJC. Sana magising na kayo at sana sumunod kayo sa proseso ng batas. I-encourage nyo ang pastor nyo na mag-submit, magpasakop sa batas. Naniniwala ako na bibigyan siya ng fair trial at naniniwala ako na bibigyan siya ng pagkakataon na depensa ng kanyang sarili at kumuha ng kanyang mga abogado. At kung totoo na malinis, walang ginawang mali, kahit pa sa ang korte yan, mapapatunayan ng inyong pastor at ng kanyang mga kasamahan na sila'y inosente kung wala silang ginawang mali. On the other hand, kung merong kinatatakutan dahil alam na sila'y nagkamali sa batas, then therefore, anong tendency? Ayan, maaring magtago or tumakas. Hindi niya maiiwasan na yan ang isipin ng publiko dahil nga po, hindi niya hinaharap ang husgado. Tingnan niyo yung ginawa kay Senator De Lima. Kahit pa ang tagal niyang kinulong, kahit pa kung ano-anong fabricated statement na mga testigo na kalaunan ay nag-recant at binawi ang kanilang mga testimonya, kahit pa mga gawagawang ebidensya at kwento ang isinampa sa kanya, at kahit pa nasa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinaka number 1 na kalaban, ang mga kasong isinampa laban sa kanya, pinatunayan niya na inosente siya. Yung isa sa mga kaso ni Senator De Lima ay na-dismiss sa panahon pa mismo ni PRRD. Simply because inosente siya talaga. Eventually, lahat ng kaso na-dismiss dahil walang matibay na ebidensya at walang matinong akusasyon. At kaya nyo rin gawin yan sa pastor nyo at sa kasamahan niya na inaakusahan. Kaya rin nilang gawin ang ginawa ni Senator De Lima na napatunayan na sila inosente kung inosente talaga sila. On the other hand, kung hindi nga, ayan, ganyan. Ang tanong ko lang sa inyo, hanggang kailan nyo to gagawin? Hanggang kailan kayo hindi magpapasakop sa otoridad at sa batas? At hanggang kailan nyo sisisihin ng Pangulo? At yung binabalak nyo na pupunta kayo sa palasyo, sabi nyo 8 million kayo, na hindi pinaniniwalaan ng maraming Pilipino, hindi kayo magtatagumpay doon. Kung pupunta kayo sa palasyo, baka masaktan lang kayo at magkaroon lamang ng gulo. Ang iniiwasan natin ay merong masaktan sa hanay nyo at sa hanay ng mga kapulisan. Paano magiging payapa ang Pilipinas kung meron pong mga sumusuway sa batas at sa otoridad? Well, bahala po kayo. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa sinabi niya, sa nadinig nyo? Naniniwala ako na kung sila'y susugod sa Malacanang, sa palasyo, mga Pilipino rin po ang makakabangga nila. Mga Pilipino na mas marami na hindi sumasang-ayon sa gusto nila. Ilagay niyo po ang inyong opinion sa comment section, babasahin ko po yan. At huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.